Maligayang pagdating sa mga kwento sa Gidli kung saan ang bawat bulong sa dilim ay may kwento ng takot, iwaga at nilalang sa tabi-tabi. Sa paanan ng isang matahimik na bundok, may nakatayo kubo, luma, payak. Tahimik ang paligid pero may kung anong bumabalot na kaba. Doon nakatira si Alfredo, 38 taong gulang. Isang magsasakang nag-iisa sa buhay. Isang gabi habang mahimbing ang tulong ni Alfredo, may narinig siyang kaluskos sa labas. Parang may mga paang dahan-dahang tumatapak sa tuyong damo. Nagmulat siya, napaupo sa banig. Dahan-dahang kinuha ang kanyang itak at ipinatong ito sa gilid ng dingding. Nagmatsyag siya, pero ang ingay ay nawala. Nagbuntong hininga siya at muling pumikit. Nagbabaka sakaling maling akala lang ang lahat, pero hindi. Sa gitna ng kanyang pag-idlip, may pumasan sa kanya, isang nilalang. Malaki, mabigat, mabaho, mainit ang balat, amoy dugo. Hawak-hawak ang kanyang mga binti at ang kanyang uloy nakabitin sa likuran nito. Hindi niya makita ang mukha ng halimaw, madilim sa loob ng kubo, at sadyang napakalakas ng nilalang. Nagpupumiglas siya, ngunit parang bakal ang bisig nito. Isinasampas siya sa dingding, winawasiwa sa loob ng kubo. Mga gamit ay nagsiliparan. Ang kanyang katawan ay halos mawalan ng malay. Sa isang iglap, nahawakan niya ang kanyang itak. Nasugatan siya sa palad. Pero sa sakit na iyon, tuluyan siyang nagising. At sa huling lakas ng kanyang katawan, iwinasiwas niya ang itak. Matalim, mabilis, at tumama ito sa likod ng nilalang. Isang matinis na ungol ang narinig, parang nasaktan ng matindi. Ang halimaw ay napabitaw sa kanya. Paika-ika itong tumakbo palabas ng kubo, habang nag-iiwan ng mga bakas ng dugo. Hindi nag-aksaya ng oras si Alfredo. Sumigaw siya sa mga karatig bahay. "May halimaw! Tulungan ninyo ako!" Isa-isang nadlabasan ang mga kalalakihan. May dalang sulo, may dalang itak. Sinundan nila ang dugong patak-patak sa lupa hanggang sa makarating sila sa isang bahay na bato. Ang bahay ay malaki. Pagmamay-ari ng isang retiradong guro. Matanda, mayaman at kilala sa kanilang bayan. Tahimik ang bahay. Hanggang sa may marinig silang sigawan sa loob. May kumalabog, may mga katulong na nagsisisigaw at dumating ang ambulansya. Makaraan ng ilang minuto, inilabas ang matanda, balot ng benda, sugatan. May bali raw sa tuhod. Ayon sa mga katulong, nahulog po siya sa daan sa likod ng bahay. Aksidente lang daw. Coincidence ba ito? O isang pantatakip sa isang madilim na katotohanan? Ang dugo mula sa kagubatan, ang sugat sa likod ng halimaw, at ang bali ng matandang guro, isa lang ba ang ibig sabihin nito? Simula nun, hindi na muling napanatag ang gabi ni Alfredo. Tuwing sasapit ang hating gabi at may kaluskus sa labas ng kanyang kubo, inititigan niya ang itak at pinapaalala sa sarili na minsan, sa dilim ng gabi, hindi lahat ng matanda ay mahina at hindi lahat ng mabait ay tao pa rin. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like, i-share at i-subscribe mo na ang mga kwento sa Gidli para sa susunod na gabi ng lagim. At tandaan, hindi lahat ng nasa gilid mo ay tao.